Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa katapatan at pag-ibig? Ngayong araw, sabay-sabay nating bubuksan ang isang kwentong puno ng lihim, pighati, at isang matinding paghihiganti na magmumula sa isang pusong dinurog ng kataksilan. Sabi nila, ang pinakamasakit na sugat ay hindi galing sa kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay at pangarap. Paano kung ang kamay na dating yumayakap sa iyo ng mahigpit ay siya ring kamay na magtutulak sa iyo sa bingit ng kamatayan? Halina't pakinggan ang unang kabanata ng ating kwento. Ang langit sa Baryo Malalim ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Hiraya. Ang malakas na kulog ay nagmistulang babala ng isang malagim na gabi. Sa loob ng kanilang tahanan, hindi ang lamig ng ulan ang nagpapanginginig kay Hiraya, kundi ang talim ng tingin ng kanyang asawa, si Lakan Katigbak. Lakan, maawa ka. Hindi totoo ang mga paratang na yan. Mahal kita, alam mo yan. Ang boses ni Hiraya ay gumaralgal, puno ng pagsusumamo habang nakaluhod sa paanan ng asawa. Ngunit si Lakan, na isang matikas na opisyal, ay tila naging isang estatwang bato. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng paghanga kay Hiraya, ngayon ay nag-aapoy sa galit at pagkamuhi. Sa tabi niya ay nakatayo si Liab, ang babaeng itinuturing ni Hiraya na matalik na kaibigan. Ngunit ngayon ay may bakas ng tagumpay sa likod ng kanyang mga pekeng luha. "Huwag mo na kaming lokohin, Hiraya," singhal ni Liab habang ipinapakita ang ilang pirasong larawan na kuha sa madilim na anggulo. Mga larawang sadyang ginawa upang magmukhang may kinalaman si Hiraya sa ibang lalaki. Kitang-kita ni Lakan ang kataksilan mo, pati ang dangal ng pamilya Katigbak, dinungisan mo. "Tama na," sigaw ni Lakan na bumasag sa ingay ng ulan. Hinablot niya ang braso ni Hiraya ng napakahigpit, dahilan upang mapadaing ang babae sa sakit. "Akala ko ikaw ang dangal ko, Hiraya. Pero isa ka lang palang maruming babae na nagpanggap na anghel sa harap ko. Lakan, ang anak natin, isipin mo si Sikat." Pagbanggit ni Hiraya sa kanilang 5 taong gulang na anak, na nooy mahimbing na natutulog sa kabilang silid bago pa man magsimula ang kaguluhang ito. Ngunit ang galit ni Lakan ay wala nang pinipiling katuwiran. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Liab ay tila lason na tuluyan ng lumumpo sa kanyang sentido komun. "Anak, paano ko malalaman kung akin nga ang batang iyan? Baka pati ang batang yan ay bunga ng iyong kalaswaan." Ang bawat salita ni Lakan ay tila isang matalim na balisong na sumasaksak sa puso ni Hiraya. Hindi niya akalaing ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay magagawa siyang pagdudahan ng ganito kalupit. Walang babala, hinila ni Lakan si Hiraya patungo sa silid ni Sikat. Sa kabila ng pag-iyak at pagpigil ng babae, binuhat ni Lakan ang bata na nagising na puno ng takot. "Nay, tatay, bakit po?" Ang maliit na boses ni Sikat ay nauutal sa takot habang nakikita ang galit sa mukha ng kanyang ama. "Lakan, huwag! Maawa ka sa bata. Wala siyang kasalanan," sigaw ni Hiraya. Ngunit mabilis siyang itinalon ni Lakan palabas ng bahay, patungo sa dilim ng gabi kung saan ang ulan ay nagiging isang dilubyo. Gamit ang isang matibay na lubid, itinali ni Lakan ang mga kamay ni Hiraya. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng puot. Tila hindi na niya kilala ang babaeng nasa harap niya. At ang mas masakit, maging ang maliit na katawan ni Sikat ay itinali rin niya sa bewang ni Hiraya. "Dahil gusto mong magkasama kayo, ibibigay ko ang gusto mo," bulong ni Lakan sa gitna ng hangin. "Doon kayo sa ilalim ng tubig magpaliwanag ng katotohanan." Dinala sila ni Lakan sa gilid ng mambog, isang malalim na mamatay-matay na sapa sa baryo. Malalim na ngayon ay rumaraga sa dahil sa baha.
Ang tubig ay kasing itim ng gabi, paikot-ikot at handang lumamon ng kahit ano. Lakan, pakiusap. Ako na lang. Wag ang anak natin. Parang awa mo na. Ang boses ni Hiraya ay halos mawala na sa lakas ng ulan. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa malamig na patak ng tubig ulan. Sa di kalayuan, nakita ni Hiraya ang anino ni Liab na nakatayo sa ilalim ng payong. May nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang bihag na mag-ina. Doon naintindihan ni Hiraya ang lahat. Ito ay isang planadong pagpatay. Ngunit huli na ang lahat. Paalam, Hiraya. Ang huling salitang narinig niya mula sa asawa bago siya naramdam ng isang malakas na tulak. Sa isang iglap, nawala ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang malamig at madilim na tubig ay bumalot sa kanila ni Sikat. Ang lakas ng agos ay tila mga kamay na humihila sa kanila pababa sa kailaliman. Nay! Nanay! Ang huling sigaw ni Sikat na narinig ni Hiraya bago sila tuluyang lamunin ng rumaragasang baha. Sinubukan ni Hiraya na lumangoy. Sinubukan niyang hawakan ang maliit na kamay ng kanyang anak sa kabila ng pagkakatali ng kanyang mga kamay. Ngunit ang kalikasan ay tila nakikisa sa kalupitan ni Lakan. Isang malaking troso ang bumangga sa kanila, dahilan upang mabitawan niya ang kapit sa anak. Sikat! Sikat! Sigaw niya sa ilalim ng tubig. Ang kanyang baga ay tila sasabog sa hapdi ng tubig na pumapasok dito. Sa gitna ng kailaliman, nakita niya ang maliit na katawan ni Sikat na unti-unting lumalayo. Tinatangay ng mas malakas na agos hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Ang sakit na naramdaman ni Hiraya sa sandaling iyon ay higit pa sa anumang pisikal na hapdi. Ang kanyang puso ay tila pinira-piraso. Habang unti-unting nawawala ang kanyang malay, ang huling imaheng na natili sa kanyang isipan ay ang mukha ni Lakan at Liab na nakatayo sa itaas, ligtas at walang pakialam sa buhay na kinitil nila. Isang matinding galit ang sumiklab sa loob ng nanghihinang katawan ni Hiraya. Kung ito na ang huling hininga niya, isinusumpa niya sa langit at lupa. Babalik siya. Babalik siya hindi bilang ang mapagmahal na asawa, kundi bilang ang bangungot na sisingil sa bawat patak ng dugo at luhang dumanak sa gabing ito. Ang kanyang kamay ay pilit na umabot sa direksyon kung saan nawala si Sikat, ngunit ang tanging nayakap niya ay ang malamig at walang pusong agos ng tubig, hanggang sa ang lahat ay maging ganap na kadiliman. Ang bawat pintig ng puso ay tila isang hampas ng martilyo sa dibdib ni Hiraya. Malamig. Napakalamig. Ang unang naramdaman niya ay ang malapot na putik sa kanyang mukha at ang amoy ng nabubulok na dahon at basang lupa. Hindi niya maibuka ang kanyang mga mata, ngunit naririnig niya ang banayad na agos ng tubig sa kanyang tabi. Isang malayong alingaw-ngaw ng dambuhalang sapa na lumamon sa kanya at sa kanyang anak. Sikat! Ang tanging bulong na lumabas sa kanyang tuyot na labi. Isang maliit na tunog, ngunit puno ng libu-libong kutsilyong sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Huwag kang malikot! Ligtas ka na! Isang malalim babaritonong boses ang narinig niya. Naramdaman niya ang malalakas na bisig na bumuhat sa kanya. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata at nakita ang isang malabong anino ng isang lalaki. Hindi ito si Lakan. Ang amoy ng lalaking ito ay hindi alak at puot, kundi amoy ng dagat at kalawang. Ito si Alon Agusan. Dinala siya ni Alon sa isang maliit na kubo sa gilid ng dalampasigan, malayo sa baryo malalim. Sa loob ng ilang linggo, ang buhay ni Hiraya ay naging isang mahabang bangungot. Nagigising siyang sumisigaw. Tinatawag ang pangalan ni Sikat. Hinahanap ang maliit na kamay na binitiwan niya sa gitna ng agos. May mga pagkakataong tulala lang siya sa bintana. Hindi kumakain, hindi umiinom. Tila isang bangkay na nakalimutang ilibing. Wala na siya, Alon. Ang anak ko. Pinatay nila ang anak ko.
Hikbi ni Hiraya habang nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang buhok na dati ay malasutla ay ngayoy gulo-gulo at puno ng dumi. Nakatayo lang si Alon sa may pintuan, pinagmamasdan ng babaeng unti-unting kinakain ng sariling pighati. Kung susuko ka ngayon, Hiraya, magtatagumpay sila. Masaya silang namumuhay habang ikaw ay nagpapakamatay dito sa lungkot. Tumingala si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng puwang. Ano pang saysay ng buhay ko? Wala na ang dahilan ng paghinga ko. Pedang sasay! Lumapit si Alon at hinawakan ng balikat ni Hiraya ng mahigpit. Ang saysay ay ang singilin sila. Ang ipamukha sa kanila na ang tubig na itinapon nila sa'yo ay hindi pumatay sa'yo, kundi naghugas sa iyong kahinaan. Isang kislap ng galit ang dumaan sa mga mata ni Hiraya. Galit. Isang emosyon na mas matapang kaysa sa lungkot. Lumipas ang mga buwan at ang bawat araw ay naging isang pahina ng kanyang pagbabago. Sa tulong ni Alon, isang misteryosong negosyante na may sariling madilim na nakaraan sa mga katigbak, nagsimulang magsanay si Hiraya. Hindi lang ang kanyang katawan ang pinalakas niya, kundi ang kanyang isipan. Natuto siyang humawak ng pera, magsalita ng may autoridad at itago ang bawat emosyon sa likod ng isang malamig na maskara. 5 taon. 5 taon ng pagtitiis. 5 taon ng pagbuo sa isang bagong pagkatao. Isang gabi, sa harap ng isang malaking salamin sa marangyang penthouse ni Alon sa lungsod, nakatayo ang isang babaeng hindi na makikilala ng kahit sino mula sa baryo malalim. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na damit na tila balat ng ahas, makintab at mapanganib. Kinuha ni Hiraya ang isang matalim na gunting. Tiningnan niya ang kanyang mahabang buhok na naging saksi sa kanyang pagiging isang api at sunod-sunuran na asawa. Court! Court! Ang mahahabang hibla ng buhok ay isa-isang nahulog sa sahig. Sa bawat gupit, nararamdaman niya ang pagpulas ng lumang Hiraya. Ang Hirayang umiiyak, ang Hirayang nagmamakaawa, ang Hirayang biktima. Nang matapos siya, ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, matalim ang pagkakastyle na lalong nagpalitaw sa kanyang matapang na panga at malamig na mga mata. Kinuha niya ang isang pulang lipstick at dahan-dahang pinahiran ang kanyang labi. Ang kulay nito ay kasing pula ng dugong dumanak sa 5 taon na ang nakararaan. Mula sa araw na ito, patay na si Hiraya luwalhati. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Ito ay kasing talim na ng isang labaha. Pumasok si Alon sa silid at tumayo sa likuran niya. May iniabot itong isang envelope. Lahat ng papeles ay handa na. Ang iyong bagong pangalan, ang iyong mga ari-arian, at ang lahat ng impormasyon tungkol sa pag-akyat sa tungkulin ni Lakan Katigbak. Handa ka na ba? Doña Dalisay Marilag? Isang tipid at mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Dalisay. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Wala ng luha. Ang natitira na lamang ay ang nagniningas na apoy ng paghihiganti. Handa na ako, Alon. Sagot niya habang isinusuot ang isang mamahaling hikaw na diamante. Hayaan nating isipin ni Lakan na ligtas na siya. Hayaan nating isipin ni Liab na nakuha na niya ang lahat. Dahil bukas, sisimulan ko nang bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin. Pati na ang kanilang katinuan. Lumakad siya patungo sa bintana at tinanaw ang mga ilaw ng lungsod. Sa malayo, alam niyang nandoon si Lakan, nagdiriwang sa kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi niya alam, ang baha na akala niya ay tumapos sa kanyang asawa ay muling dumarating. At sa pagkakataong ito, walang sino man ang makakaligtas sa bagsik ni Dalisay Marilag. Hinawakan ni Dalisay ang maliit na lamat sa salamin ng kanyang bintana. Tila ba ito ang leeg ni Lakan na handa niyang pilipitin anumang oras? Maghanda ka, Lakan, bulong niya sa hangin. Dahil ang multo ng nakaraan mo
ay mayaman na ngayon, makapangyarihan, at handang ubusin ka. Ang kislap ng mga kristal na chandelier sa malawak na ballroom ng Grand Heritage Hotel ay tila mga bituin na nagpupugay sa kapangyarihan ni Lakan Katigbak. Sa gabing ito, hindi lamang siya isang koronel. Siya ang sentro ng atensyon, ang lalaking hinahangaan ng lahat dahil sa kanyang mabilis na pag-akyat sa tungkulin at sa impluensyang hawak niya sa buong sansinag. Nakauniforme si Lakan ng buong giting. Ang bawat medalya sa kanyang dibdib ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Sa kanyang tabi, nakakapit ng mahigpit si Liab Sanghaya. Nakasuot ito ng isang kumikinang na gown na kulay ginto. Tila isang reyna na naghahanda para sa kanyang koronasyon. Darling, tignan mo sila. Bulong ni Liab habang nakangiti sa mga matataas na opisyal at negosyanteng bumabati sa kanila. Lahat sila ay nakatingala sa atin. Pagkatapos ng ating kasal, sa susunod na buwan, wala na talagang makakahadlang sa atin. Isang tipid na ngiti ang isinagot ni Lakan. Nararapat lang ito, Liab. Pinagtrabahuhan natin ito. Itinapon na natin ang lahat ng basura ng nakaraan upang makarating dito. Ang basura na tinutukoy niya ay ang alaala ng isang gabing puno ng ulan at putik 5 taon na ang nakararaan. Para kay Lakan, ang alaala ni Hiraya at ng batang si Sikat ay parang isang lumang panaginip na kinalimutan na niya. Sa kanyang isip, matagal nang nabulok sa ilalim ng sapa ng baryo malalim ang mga sagabal sa kanyang ambisyon. Ngunit sa gitna ng tawanan at kalantog ng mga baso ng champagne, biglang tumahimik ang paligid. Ang malakas na musika ay unti-unting humina at ang lahat ng paningin ay nabaling sa malaking pintuan ng ballroom. Ipinapakilala ang ating panauhing pandangal para sa gabing ito. Anunsyo ng MC sa isang malakas at puno ng paggalang na boses. Ang babaeng nagligtas sa ekonomiya ng ating lungsod, ang bagong may-ari ng Marilag Conglomerate. Doña Dalisay Marilag. Ang mga pinto ay bumukas ng dahan-dahan. Isang babae ang pumasok at tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Lakan. Nakasuot ang babae ng isang simpleng asul na sutla na gown, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay maikli at maayos ang pagkakastyle, malayo sa mahaba at gulo-gulong buhok na huling natandaan ni Lakan. Ngunit ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata, naramdaman ni Lakan ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang baso ng alak na hawak niya ay dahan-dahang nanginig, dahilan upang tumapon ng ilang patak nito sa kanyang mamahaling sapatos. Lalakan, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Liab, na napansin ang biglang pagputla ng kanyang asawa. Nang lumingon si Liab sa tinitignan ni Lakan, maging siya ay napaatras. Hagiha. Hindi maaari. Naglakad si Dalisay sa gitna ng ballroom nang may kumpiyansa. Ang bawat hakbang ng kanyang matitulis na takong ay tila isang martilyo na tumatama sa konsensya ni Lakan. Sa bawat panig, ang mga tao ay yumuyukod at bumabati. Tila siya ay isang diyosa na bumaba mula sa langit. Tumigil si Dalisay ilang metro lamang ang layo mula sa kinaroroonan ni Lakan at Liab. Ang kanyang mga labi ay nakapinta sa isang malamig at misteryosong ngiti. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Isang malaking karangalan ang makasama ang mga pinakamakapangyarihang tao ng sansinag sa gabing ito. Hindi makapagsalita si Lakan. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutubuan ng mga tinik. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ni Hiraya na humihingi ng awa sa gitna ng baha. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi humihingi ng awa. Siya ay nag-uutos. Coronel Katigbak, tawag ni Dalisay. Ang pagbanggit niya sa pangalan ni Lakan
ay tila isang hatol. Lumapit siya ng bahagya, sapat na upang maamoy ni Lakan ang mamahaling pabango nito na may halong bango ng mga bulaklak sa sementeryo. Balita ko, ikaw ang pinakamatapang na opisyal sa rehiyong ito. Isang karangalan ang makilala ka ng personal. Inilahad ni Dalisay ang kanyang kamay. Ang kamay na iyon, na dati ay puno ng kalyo mula sa gawaing bahay sa Baryo Malalim, ay ngayon ay makinis at pinalalamutian ng isang napakalaking diamante. Napilitan si Lakan na abutin ang kamay nito. Ang balat ni Dalisay ay malamig. Kasing lamig ng tubig sa sapa nung gabing iyon. Di Doña Dalisay, ang karangalan ay sa akin. Nauutal na sagot ni Lakan. Tumingin si Dalisay ng diretso sa mga mata ni Lakan. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Ang nakita lamang ni Lakan ay ang sarili niyang refleksyon sa itim na balintataw ng mga mata ng babae. Isang refleksyon ng isang kriminal. At ikaw naman ang kanyang mapapangasawa. Tama? Baling ni Dalisay kay Liab na nooy halos hindi makahinga sa takot. Napakaganda mo, Hija. Tila pamilyar ang iyong mukha. Nagkita na ba tayo noon? Hindi pa po, Donya. Mabilis na sagot ni Liab, sabay iwas ng tingin. Ganoon ba? Baka nagkakamali lang ako, sabi ni Dalisay habang bumibitaw sa kamay ni Lakan. Minsan kasi, ang mga multo ng nakaraan ay sadyang mapaglaro. Akala mo ay wala na sila, pero nasa paligid lang pala, naghihintay ng tamang pagkakataon. Tumalikod si Dalisay at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa ibang mga panauhin na tila wala siyang iniwang bagyo sa puso ng magkasintahan. Naiwang nakatayo si Lakan, ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Hindi siya naniniwala sa mga himala at lalong hindi siya naniniwala sa pagbabalik ng mga patay. Ngunit ang presensya ng babaeng iyon ay masyadong totoo upang maging isang ilusyon lamang. Lakan, kailangang makaalis tayo rito, bulong ni Liab. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Siya yon. Alam kong siya yon. Tumahimik ka, singhal ni Lakan, bagaman maging siya ay batid ang katotohanan. Patay na si Hiraya. Pinatay ko siya. Hindi siya maaaring bumalik. Ngunit habang tinitignan ni Lakan si Dalisay mula sa malayo, nakita niyang lumingon ang babae sa kanya at muling ngumiti. Isang ngiting nagsasabing, ang gabi ay nagsisimula pa lamang. Sa isang sulok ng ballroom, nakita ni Lakan na may iniabot na maliit na bagay si Dalisay sa isang waiter. Ang waiter ay dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ni Lakan at iniabot ang isang maliit na puting card. Nang buksan ni Lakan ang card, muntik na siyang matumba. Sa loob nito ay walang nakasulat na salita, kundi isang tuyong dahon ng pako, isang halaman na tanging sa pampang ng baryo, malalim lamang tumutubo. At sa ibaba ng dahon, may isang maliit na bakas ng pulang lipstick na hugis ng isang halik at isang maikling sulat. Ang sapa ay hindi nakakalimot. Ang bawat paghihiganti ay tila isang laro ng chess. Hindi mo kailangang ubusin agad ang lahat ng pyesa. Kailangan mo lang silang ilagay sa posisyon kung saan wala na silang ibang matatakbuhan. Ngayon, ang biktima ko ay ang sarili kong asawa, ang lalaking minsan kong minahal ng higit sa aking buhay, ngunit siya ring kinitil ang bawat pangarap ko. Nakatitig ako sa refleksyon ko sa malaking salamin ng aking opisina sa Marilag Conglomerate. Suot ko ang isang kulay pulang suit na kasing talim ng aking mga plano. Sa harap ko, sa ibabaw ng lamesang gawa sa mamahaling kahoy, ay ang mga papeles para sa Sansinag Heights. Ang proyektong pinakamimithi ni Lakan Katigbak. Alam kong kailangan niya ng pondo. Alam kong kailangan niya ako. Doña Dalisay, narito na po si Coronel Katigbak, pag-aanunsyo ng aking sekretarya. Huminga ako ng malalim. Pinakalma ko ang pintig ng aking puso na tila gustong sumabog sa galit. Papasukin mo siya. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Lakan.
Bakas sa kanyang mukha ang pagkamangha sa rangya ng aking opisina, ngunit naroon pa rin ang kislap ng takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata na nakita ko noong gabing iyon sa ballroom. Doña Dalisay, bati niya, sabay yuko ng bahagya. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Alam kong abala kayong tao. Maupo ka, Koronel. Malamig kong sagot, bagaman pinanatili ko ang isang matamis na ngiti na ngiti sa aking mga labi. Interesado ako sa iyong proyekto. Ang balita ko, ito ang magiging pinakamalaking subdivision sa buong rehiyon. Sayang naman kung hindi ito matutuloy dahil lamang sa kakulangan ng kapital. Naupo si Lacan sa harap ko. Nakita ko kung paano dumaan ang kanyang tingin sa aking mga labi, sa aking leeg, at sa aking mga kamay. Alam kong nabibighani siya. Ang katangahan ni Lacan ay ang kanyang kahinaan sa maganda at makapangyarihang babae. Isang kahinaang gagamitin ko hanggang sa huli. Napakalaking tulong po kung magagawa ninyong mag-invest, Donya, sabi niya habang unti-unting lumalakas ang loob. Tinitiyak ko sa inyo, dodoblehin natin ang inyong pera sa loob ng 2 taon. Ang pera ay hindi problema sa akin, Koronel, sabi ko, habang dahan-dahang tumatayo at lumalakad paikot sa kanyang likuran. Ipinatong ko ang aking kamay sa sandalan ng kanyang upuan, sapat na malapit upang maamoy niya ang aking pabango. Ang hinahanap ko ay katapatan, isang katuwang na mapagkakatiwalaan ko sa lahat ng bagay. Naramdaman ko ang paninigas ng kanyang katawan. Lumingon siya sa akin at sa pagkakataong ito, ang kanyang tingin ay puno ng pagnanasa. Maaasahan ninyo ako, Doña Dalisay, kahit ano, gagawin ko. Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng walang paalam. Pumasok si Liab na nooy mukhang balisa at puno ng hinala. Ang kanyang mga mata ay nanlisik nang makita kaming magkalapit ni Lacan. Lacan, anong ginagawa mo rito? Singhal ni Liab. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Ang kanyang ginto at mamahaling alahas ay tila nagmukhang basura sa harap ng aking natural na awtoridad. At ikaw, Doña Dalisay, bakit kailangang ganito kalapit ang pag-uusap ninyo? Liab, huwag kang bastos, bulyaw ni Lacan habang mabilis na tumatayo. Nandito ako para sa negosyo. Ngumiti ako ng napakatamis. Isang ngangiting alam kong mas lalong magpapadugo sa puso ni Liab. Huwag kang mag-alala, Hija. Pinag-uusapan lang namin ang kinabukasan ng inyong pamilya. Mukhang masyadong mainit ang iyong ulo. Baka gusto mong uminom ng tsa? Hindi ko kailangan ng tsaa mo, sigaw ni Liab habang lumalapit sa akin. Sino ka ba talaga? Bakit bigla ka na lang sumulpot? Bakit ang hilig mong makialam sa buhay namin? Liab, tama na. Hinawakan ni Lacan ang braso ni Liab at pilit itong hinila palabas. Pasensya na, Doña Dalisay. Masyado lang sigurong pagod ang aking mapapangasawa. Ayos lang, Koronel, sabi ko habang pinapanood silang mag-away sa harap ko. Naiintindihan ko ang mga babaeng hindi sigurado sa kanilang sarili. Bago sila tuluyang makalabas, kinuha ko ang isang maliit at lumang bagay mula sa aking bulsa. Isang maliit na pulseras na gawa sa plastik na may mga kulay asul na beads, ang paboritong laruan ni Sikat. Dahan-dahan ko itong inilapag sa ibabaw ng lamesa sa tapat mismo ng kinaroroonan ni Lacan kanina. Sandali, Koronel, tawag ko. Lumingon sila Lacan. Itinuro ko ang pulseras. Naiwan mo yata ito. Nahulog yata mula sa iyong bulsa. Lumapit si Lacan at tinitigan ng pulseras. Sa isang saglit, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Kilala niya ang pulseras na yon. Iyon ang pulseras na suot ni Sikat nung gabing itinapon niya kami sa sapa. Hindi sa akin iyan, nauutal na sabi ni Lacan, habang ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ganoon ba? Akala ko ay sayo, sabi ko.
habang dinadampot ang pulseras at pinaglalaruan ito sa aking mga daliri. Napakaganda, hindi ba? Parang pag-aari ng isang bata. Sayang naman kung sino man ang nawalan nito. Siguradong napakahalaga nito sa kanya. Hindi na nakasagot si Lakan. Mabilis niyang hinila si Liab palabas ng opisina. Halos takbuhin nila ang hallway patungo sa elevator. Naiwan akong mag-isa sa opisina. Ang matamis na ngiti sa aking mga labi ay dahan-dahang nawala. Pinalitan ng isang malamig at madilim na ekspresyon. Hinigpitan ko ang hawak sa pulseras ni Sikat hanggang sa bumaon ang mga beads sa aking palad. Iyan pa lang ang simula, Lakan. Bulong ko sa hangin habang ang aking mga mata ay nakatitig sa pinto. Iyan ang pulseras na huling hinawakan ng anak mo bago mo siya pinatay. Ngayon, hahayaan ko ang pulseras na yan na sumakal sa iyong katinuan hanggang sa wala ka nang makita, kundi ang kanyang mukha sa bawat sulok ng iyong bahay. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Alon. Alon, simulan mo na ang susunod na hakbang. Sabi ko nang may kasiguraduhan. Kagat na ang isda sa pain. Ngayon, oras na para sirain ang tanging bagay na nagbubuklod sa kanila, ang kanilang tiwala sa isa't isa. Ibinaling ko ang aking tingin sa bintana, kung saan ang langit ay muling nagdidilim. Alam ko ang nararamdaman ni Lakan ngayon, ang takot, na tila may nakamasid sa bawat galaw niya, at hindi siya nagkakamali. Dahil ako ang aninong hindi niya matatatakasan. Hindi ako pwedeng magkamali. Alam ko ang hitsura ng takot at nakita ko yon sa mga mata ni Lakan nang makita niya ang basurang pulseras na yon sa lamesa ni Doña Dalisay. 1 linggo na ang nakalilipas mula nang bumisita kami sa opisina ng babaeng iyon. Ngunit hanggang ngayon, tila dala-dala pa rin ni Lakan ang amoy ng kamatayan sa kanyang uniforme. Hindi ako tanga. 5 taon ko nang hawak si Lakan sa aking mga palad. Alam ko ang bawat galaw niya, ang bawat hininga niya. Pero ngayon, para siyang isang estranghero. Hindi siya makatulog, palaging nakatitig sa kawalan. At paminsan-minsan ay naririnig ko siyang bumubulong ng isang pangalan na matagal ko nang ibinaon sa limot. Hiraya. Hindi maaari. Bulong ko sa sarili ko habang nakatitig sa aking refleksyon sa salamin. Patay na ang babaeng yon. Ako ang nakakita. Ako ang nagplano. Hindi bumabalik ang mga patay. Ngunit ang Doña Dalisay na yon, masyado siyang perpekto. Masyadong pamilyar. Ang paraan ng kanyang pagngiti, ang talim ng kanyang mga mata, tila ba binabasa niya ang bawat kasalanang nakatago sa aking puso. Kung siya nga si Hiraya, kailangan ko siyang unahan bago niya tuluyang makuha ang loob ni Lakan at sirain ang lahat ng pinaghirapan ko. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ng isang taong matagal ko nang binabayaran para sa mga maruruming trabaho. Rico, kailangan ko ng impormasyon. Mabilis kong sabi nang sagutin niya ang tawag. Alamin mo ang lahat tungkol kay Doña Dalisay Marilag. Saan siya nanggaling? Sino ang mga magulang niya? At higit sa lahat, nasaan siya noong nakaraang 5 taon? Huwag kang mag-iiwan ng bakas. Masusunod, Ma'am Liab. Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Lumipas ang 2 araw na puno ng kaba. Bawat kalantog ng pinto sa aming bahay ay nagpapatalon sa aking puso. Pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid sa akin mula sa dilim. Si Lakan naman ay lalong naging mailap. Madalas siyang umuuwi ng lasing at tuwing lalapitan ko siya, tinatabig niya ang aking mga kamay. Huwag ngayon, Liab. Singal niya kagabi. Masyadong magulo ang isip ko. Dahil ba sa kanya? Dahil ba kay Dalisay? Sigaw ko. O dahil ba natatakot kang baka bumalik ang multo ng asawa mong pinatay mo? Isang malakas na sampal ang isinagot niya sa akin. Napasandal ako sa pader, hawak ang aking pisngi na nag-aalab sa hapdi. Doon ko napatunayan, unti-unti na siyang nawawala sa akin at kailangan kong kumilos. Kinabukasan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Rico. Ma'am,
May nakuha akong dokumento. May mga butas sa nakaraan ni Doña Dalisay. Magkita tayo sa Blue Horizon Hotel, room 404. Ngayon din, hindi na ako nag-isip pa. Agad akong nagbihis at nagmamadaling nagmaneho patungo sa hotel. Ito na ang hinihintay ko. Kapag napatunayan kong impostor ang babaeng iyon, titiyakin kong sa kulungan ang tuloy niya. O kaya ay sa ilalim din ng sapa kung saan naroon si Hiraya. Pagdating ko sa room 404, madilim ang paligid. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa isang maliit na lamp sa tabi ng kama. Rico, nariyan ka ba? Tawag ko habang dahan-dahang pumapasok. Walang sumasagot. Ngunit may napansin akong isang envelope sa ibabaw ng kama. Agad ko itong nilapitan at binuksan. Ngunit sa halip ng mga papeles tungkol kay Dalisay, ang tumambad sa akin ay mga larawan. Ngunit hindi ito ang mga dokumentong inaasahan ko. Ang mga larawang nasa loob ng envelope ay mga kuha sa akin at kay Rico sa iba't ibang pagkakataon. Mga sandaling nag-aabot ako ng pera sa kanya. Mga lihim naming pag-uusap sa madidilim na eskinita. At ang pinakamalala, may mga larawang tila ginawa upang magmukhang mas malalim ang aming ugnayan. Sa isang anggulo, mukhang hinahalikan ko siya. Bagaman ang totoo ay may ibinubulong lang ako. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig kong bulong. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Isang lalaki ang lumabas, ngunit hindi ito si Rico. Isang estranghero, nakasuot lamang ng bathrobe at may hawak na baso ng wine. Ngumiti siya sa akin ng nakakaloko, isang ngiting puno ng malisya. Kanina pa kita hinihintay, mahal ko, sabi ng lalaki sa isang boses na sadyang nilakasan. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Rico? Sigaw ako, habang mabilis na humahakbang paatras patungo sa pinto. Huwag ka nang mahiya, Liyab. Alam nating dalawa kung bakit ka narito. Patuloy ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Umalis ka sa harap ko. Wala akong kakilala sa'yo. Akma ko nang bubuksan ng pinto upang tumakas nang bigla itong bumukas mula sa labas ng may malakas na kalabog. Napasigaw ako sa gulat at napaatras hanggang sa mapaupo sa kama. Sa pintuan, nakatayo si Lakan. Hindi ko kailanman nakitang ganito ang mukha ni Lakan. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang puno ng galit. Ito ay puno ng pagkamuhi at matinding pandidiri. Sa likuran niya, nakita ko ang ilang mga tauhan niya. At ang mas masakit, naroon din si Alon Agusan, ang kanang kamay ni Doña Dalisay. Lalakan. Nauutal kong tawag. Hindi ito ang iniisip mo. Na-set up ako. Pinapunta ako rito ni Rico. Sino si Rico, Liab? Ang boses ni Lakan ay mahinahon, ngunit iyon ang mas nakakatakot. Ito ang boses ng isang taong handang pumatay. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako tinataboy nitong mga nakaraang araw? Dahil may iba ka nang kinakasama sa hotel na ito? Hindi. Lakan, makinig ka sa akin. Tumakbo ako patungo sa kanya at nangkupit sa kanyang uniforme. Ang lalaking yan, hindi ko siya kilala. Ang mga larawang iyon, peke ang lahat ng yan. Tiningnan ni Lakan ang lalaking nasa loob ng silid. Ang lalaki ay yumukulang at nagkunwaring balisa. Pasensya na po, Koronel. Hindi ko alam na kayo ang asawa niya. Sabi niya, hiwalay na kayo. Sinungaling, sigaw ko. Habang sinusubukang saktan ng lalaki, ngunit mabilis akong hinablot ni Lakan sa braso. Tama na, Liab, sigaw ni Lakan, bago ako itinulak ng malakas sa sahig. Sapat na ang nakita ko, sapat na ang narinig ko. Inihagis ni Lakan ang isang itim na envelope sa harap ko. Nang bumukas ito, lumabas ang mga kopya ng bank transfers mula sa account ko patungo sa isang dummy account na pag-aari raw ng lalaking nasa loob ng kwarto. Ang lahat ay tila planado hanggang sa huling detalye. Ang bawat ebidensya ay itinuturo ako bilang isang taksil na asawa na gumagamit ng pera ni Lakan para sa ibang lalaki.
Lakan, pakiusap, maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ko, habang ang mga luha ko ay tuluyan ng umagos. Isang patibong ito, si Dalisay. Si Dalisay ang may gawa nito. Huwag mong idadamay ang pangalan ni Doña Dalisay sa iyong kalaswaan. Galit na sagot ni Lakan. Siya pa nga ang nagpadala sa akin ng mensahe dahil nag-aalala siya sa iyo. Sinabi niyang nakita kanyang pumasok dito na mukhang balisa. Akala niya ay nasa panganib ka. Pero ang totoo, ikaw pala ang panganib sa dangal ko. Tuminggala ako at nakita si Alon Agusan na nakatayo sa isang sulok. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, "Tapos ka na." Mula sa araw na ito, Liab, wala ka ng puwang sa buhay ko. Deklarasyon ni Lakan. Ang kasal ay hindi matutuloy at bawiin mo na ang lahat ng gamit mo sa bahay ko bago ko pa sunugin ang lahat ng iyon. Lakan, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Marami akong alam. Marami tayong pinagsamahan sa baryo malalim. Sigaw ko. Isang huling pagtatangka na gamitin ang aming madilim na lihim upang pigilan siya. Lumapit si Lakan sa akin at bumulong sa aking tainga. Sapat na upang ako lang ang makarinig. Kung magsasalita ka tungkol sa nangyari sa sapa, tinitiyak ko sa iyo, Liab. Ikaw ang unang mabubulok sa kulungan. Huwag mo akong subukan. Tumalikod si Lakan at naglakad palabas nang hindi man lang ako muling nilingon. Kasunod niya ang kanyang mga tauhan, habang ang estrangherong lalaki ay mabilis na ring naglaho sa kung saan. Naiwan akong mag-isa sa madilim na silid ng hotel. Ang marangyang buhay na pinaghirapan kong makuha sa loob ng 5 taon ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Kinuha ko ang aking cellphone upang tawagan si Rico, ngunit ang numerong iyon ay hindi na makontak. Doon ko na-realize na maging ang tauhan ko ay nabayaran na rin ni Dalisay. Isang malakas na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Natalo ako sa sarili kong laro. Habang nakaupo sa sahig, napansin ko ang isang maliit na papel na nakadikit sa ilalim ng lamesa sa tabi ng kama. Kinuha ko ito at binasa. Ang apoy na iyong sinindihan, ang siyang tutupok sa iyong buong pagkatao. Hindi pa tayo tapos, Liab. Nabitawan ko ang papel na tila ba nakapapaso ito. Ang sulat kamay na yon. Kahit lumipas ang 5 taon, kahit naging mas pino at mas elegante ang bawat kurba ng mga letra, kilala ko ang estilong yon. Iyon ang sulat kamay ni Hiraya. Hindi ito maari. Sigaw ko sa gitna ng silid, ang boses ko ay nanginginig sa pagitan ng galit at kilabot. Patay ka na. Pinanood kitang lamunin ng agos. Wala kang karapatang bumalik. Humagulgol ako habang nakasubsob sa maruming carpet ng hotel. Ang marangyang buhay na pinangarap ko, ang posisyon bilang asawa ng isang makapangyarihang koronel, ang bawat diamante sa aking leeg. Lahat iyon ay tila naging abo sa isang iglap. Sa loob ng 5 taon, naniwala akong nakuha ko na ang lahat. Akala ko ay nailibing ko na ang nakaraan, kasama ang babaeng itinuring kong kaibigan, pero lihim kong kinamuhian dahil sa lahat ng meron siya. Ngunit nagkamali ako. Ang nakaraan ay hindi nalilibing. Naghihintay lang ito sa dilim, nagpapalakas, at babalik sa oras na akala mo ay pinakaligtas ka na. Pilit akong tumayo, kahit na nanginginig ang aking mga tuhod. Kailangan kong makaalis dito. Kailangan kong hanapin si Rico. Kailangan kong patunayan kay Lakan na niloloko lang siya ni Dalisay. Ngunit nang tignan ko ang aking sarili sa salamin ng hotel, hindi ko na makilala ang babaeng nasa harap ko. Magulo ang buhok, tulo ang maskara, at ang mga mata ay puno ng kabaliwan. Lumabas ako ng hotel room ng patakbo. Pinagtitinginan ako ng mga tao sa lobby. Ang kanilang mga bulong ay tila mga huni ng mga kuliglig na nagpapahiwatig ng papalapit na bagyo. Tignan nyo, di ba yan ang fiancé ni Coronel Katigbak? Balita ko, nahuli raw sa aktong may kinalolokohang iba. Nakakahiya.
Akala mo kung sinong marangal. Ang bawat salita nila ay tila mga sampal sa aking mukha. Ang reputasyong iningatan ko ay naglaho na. Sa mundong ito ng mga elite, sa sansinag, ang tsismis ay mas mabilis pa sa bala. Paglabas ko ng hotel, bumubuhos ang malakas na ulan. Isang mapait na paalala ng gabing iyon sa baryo malalim. Wala akong dalang payong, wala akong dalang sasakyan dahil iniwan yon nilakan sa parking lot at dinala ang susi. Naglakad ako sa gilid ng kalsada, basang-basa, habang ang bawat sasakyang dumadaan ay winisikan ako ng maruming tubig mula sa kalsada. Kinuha ko ang aking cellphone, ang huling pag-asa ko. Sinubukan kong tawagan ang aking mga kaibigan sa club. Ang mga asawa ng mga opisyal na dati ay sumisip-sip sa akin para lamang mapalapit kay Lakan. Ring, ring. Hello, Cynthia? Cynthia, kailangan ko ng tulong. Toot, toot, toot. Binabaan ako ng telepono. Sinubukan ko ang isa pa. Grace, pakiusap, sunduin mo ako rito sa... Sorry, Liab, pero ayaw ni Henry na madamay kami sa gulo niyo ni Coronel. Huwag mo na kaming tatawagan. Doon ko naramdaman ang tunay na lamig. Hindi ang lamig ng ulan, kundi ang lamig ng pag-iisa. Sa oras ng tagumpay marami kang kaibigan. Pero sa oras ng pagbagsak, ikaw ay isang basurang iniiwasan ng lahat. Napaupo ako sa isang bus stop, nanginginig sa ginaw. Ang aking mamahaling gown ay nakadikit na sa aking katawan, mabigat at tila isang tanikala. Biglang may isang itim na kotse ang huminto sa harap ko. Isang marangyang SUV na may tinted na mga bintana. Dahan-dahang bumaba ang salamin sa likuran. Doon, nakita ko si Doña Dalisay Marilag. Nakahilig siya sa upuan, may hawak na baso ng alak, at ang kanyang mukha ay kasing linaw ng kristal sa kabila ng dilim ng gabi. Walang galit sa kanyang mukha, wala ring awa. Ang nandoon lang ay ang isang nakakatakot na katahimikan. Mukhang kailangan mo ng masasakyan, Liab, sabi niya. Ang boses niya ay malambing, ngunit may talim na kasing tulis ng karayom. Ikaw, ang tanging nasabi ko. Ang aking boses ay halos pabulong na dahil sa pangangatog ng aking baba. Anong ginawa mo? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ngumiti si Dalisay, isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ginagawa ko lang ang dapat, Liab. Hindi ba't sabi mo noon, ang mundong ito ay para lamang sa mga matatapang, na ang mga mahihina ay dapat lang na itapon? Hayop ka, papatayin kita. Akma akong tatayo upang dambahan siya, ngunit mabilis na bumukas ang pinto ng driver at lumabas si Alon Agusan. Tumayo si Alon sa gitna namin. Ang kanyang katawan ay tila isang pader na hindi ko matitibag. Tiningnan niya ako ng may pandidiri, tila ba na ako ay isang peste na nakaharang sa daan. Huwag mong duduhatin ang Donya, gamit ang iyong maruruming kamay, Liab, banta ni Alon. Hinarap muli ako ni Dalisay mula sa loob ng sasakyan. Huwag kang mag-alala. Hindi pa ito ang dulo. Ito pa lang ang simula ng iyong pagbabayad. Gusto kong maranasan mo ang bawat sakit na naramdaman ko. Ang mawalan ng dangal, ang mawalan ng tahanan, at ang mawalan ng lahat ng mahal mo. Si Sikat, nasaan ang anak ko? Sigaw ko isang huling pagtatangka na gamitin ang bata upang saktan siya. Alam kong wala na siya. Pinatay siya ng asawa mo. Bahagyang nanginig ang hawak ni Dalisay sa kanyang baso, ngunit mabilis din itong bumalik sa dati. Ang pangalan ng anak ko ay hindi dapat lumalabas sa iyong maruming bibig. Magkita na lang tayo sa impyerno, Liab. Doon ka nararapat. Itinaas na ni Dalisay ang salamin ng kotse. Humarurot ang sasakyan paalis. Iniwan akong muli sa gitna ng ulan at kadiliman. Napahiga ako sa bangketa. Wala nang lakas na lumaban. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga tinik na tumutusok sa aking balat. Sa gitna ng aking pighati, isang alaala ang biglang pumasok sa aking isipan. Isang lihim na kahit silakan ay hindi alam.
Isang lihim na nangyari sa gitna ng sapa noong gabing iyon. Hindi ka mananalo, Hiraya. Bulong ko sa sarili ko habang unti-unting nawawala ang aking malay. Dahil may isang bagay akong alam na ikasisira mo ng tuluyan. Nakatayo ako sa madilim na sulok ng penthouse, pinagmamasdan ng bulto ni Dalisay na nakaharap sa malawak na bintana. Ang ulan sa labas ay tila walang balak tumigil. Ganoon din ang bagyong namumuo sa loob ng babaeng ito. Hawak niya ang isang baso ng alak, ngunit alam ko, hindi ang espiritu ng inumin ang nagpapanginig sa kanyang mga daliri. Ito ay ang adrenaline ng paghihiganti. Katatapos lang ng nangyari sa hotel, nakita ko kung paano niya dinurog si Liab nang walang kahirap-hirap. Isang matalas na plano, isang mabisang patibong. Pero habang tumatagal, ang nakikita ko sa mga mata ni Dalisay ay hindi na ang Hirayang may pusong sibilisado. Nakikita ko ang isang babaeng unti-unti nang nilalamon ng sarili niyang kadiliman. Tama na yan, Dalisay. Mahinahon kong sabi habang lumalapit sa kanya. Nakuha mo na ang gusto mo. Naghiwalay na sila. Wasak na ang reputasyon ni Liab. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Malamig. Parang yelo. Wasak? Alon, nagsisimula pa lang ako. Gusto kong makita silang nagmamakaawa sa putikan. Gusto kong maramdaman ni Lakan ang bawat hapdi ng pagtalikod sa kanya ng mundong kinabibilangan niya. At ano ang kapalit? Tanong ko, hinawakan ko ang kanyang balikat upang pilitin siyang humarap sa akin. Magiging katulad ka na rin ba nila? Isang taong walang awa? Isang taong handang pumatay ng kaluluwa para lang sa sariling interes? Tinabig niya ang kamay ko. Wala kang alam sa naramdaman ko noong gabing iyon, Alon. Wala kang alam sa sakit ng mawalan ng anak. Alam ko, Hiraya. Sigaw ko na nagpatahimik sa kanya. Bihira ko siyang tawagin sa dati niyang pangalan, pero ito lang ang paraan para gisingin siya. Alam ko ang sakit dahil 5 taon kitang binuo mula sa pagkabasag, pero hindi kita iniligtas para lang maging isang halimaw. Tumalikod siya, muling tumitig sa ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ko ang bahagyang pagbaba ng kanyang mga balikat. Ang kanyang maskara ay nagsisimula ng mabitak. May pinuntahan ako noong isang araw. Panimula ko, ang boses ko ay bumalik sa pagiging malumanay. Bumalik ako sa baryo malalim, sa ibaba ng Agos, malayo sa Mambog, kung saan kayo itinapon. Naramdaman ko ang biglang paninigas ng kanyang katawan. Bakit? Bakit ka bumalik doon? Dahil may mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Sagot ko. Kinuha ko ang isang maliit na plastik mula sa aking bulsa at inilapag sa lamesa. Sa loob nito ay isang maliit na piraso ng tela. Kulay asul, may borda ng isang maliit na bituin. Mabilis itong dinampot ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay naging mabilis. Ito ang tela mula sa sando ni Sikat. Saan mo ito nakuha? May isang matandang babae roon. Tinatawag nilang baliw na alingginhawa. Sinasabi ng mga taga roon na nawala siya sa sariling katinuan noong gabi ng malaking baha 5 taon na ang nakararaan. Palagi siyang nakatambay sa pampang, tila may hinihintay. Lumapit si Hiraya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang tela. Anong sinabi niya, Alon? Pakiusap, sabihin mo sa akin. Huminga ako ng malalim. Sabi niya, noong gabing iyon, hindi lang daw kawayan at basura ang iniluwa ng ilog. May nakita raw siyang isang anghel na nakakapit sa isang troso. Isang batang lalaki na may suot na asul na sando. Napaluhod si Hiraya sa sahig. Ang kanyang mga hikbi na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng kumawala. Buhay siya. Ang anak ko, maaring buhay si Sikat? Hindi ko masisiguro, Hiraya. Ang sabi ng mga taga roon, kinuha raw ng isang misteryosong kotseng itim ang bata mula sa pangangalaga ng matanda
Makalipas ang 2 araw, walang nakakaalam kung sino ang kumuha o kung saan dinala. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay, pilit siyang pinapatayo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong kumalma. Kung magpapakalunod ka sa galit, hindi mo makikita ang katotohanan. Kung buhay si Sikat, kailangan ka niya. Pero kailangan niya ang kanyang ina, ang tunay na Hiraya, hindi ang mapaghiganting dalisay. Tumingala si Hiraya sa akin. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, may bago akong nakita sa kanyang mga mata. Hindi na lang ito apoy ng puot. Mayroon na ring banaag ng pag-asa, isang pag-asang matagal na niyang ipinagkait sa sarili niya. Alon, tulungan mo ako. Bulong niya. Hanapin natin ang anak ko. Gagawin ko ang lahat. Kahit itigil ko ang paghihiganting ito, mahanap ko lang siya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa gitna ng karangyaan ng penthouse na ito, nararamdaman ko ang pagiging marupok ng tao. Ang pag-ibig sa anak ang tanging bagay na mas malakas pa sa galit. Hahanapin natin siya, Hiraya. Pangako, sabi ko. Ngunit sa kabila ng aking pangako, may isang bagay na hindi ko sinabi sa kanya. Ang matandang siginhawa ay may isa pang sinabi bago ako umalis. Sinabi niyang ang lalaking kumuha sa bata ay may suot na singsing na may tatak ng isang agila, ang simbolo ng pamilya Katigbak. Kung totoo ang sinabi ng matanda, ibig sabihin ay alam ni Lakan na buhay ang anak niya. At kung alam niya, bakit niya ito itinago? O baka naman, may mas malalim pang laro ang nagaganap na hindi pa namin natutuklasan. Magpahinga ka na muna, sabi ko kay Hiraya. Bukas, pupunta tayo sa baryo malalim. Haharapin natin ang matanda. Tumango siya at dahan-dahang pumasok sa kanyang silid. Naiwan akong mag-isa sa sala. Nakatitig sa piraso ng asul na tela. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang hindi kilalang numero. Hello? Sagot ko. Alo Nagusan. Isang boses ng lalaki ang narinig ko sa kabilang linya. Malalim at puno ng banta. Masyado ka nang nakikialam sa mga bagay na hindi mo dapat pinapakialaman. Sabihin mo sa donya mo, ang mga multo ay dapat nananatiling baon sa lupa. Dahil kung hindi, baka ang batang hinahanap nyo ang siyang maging unang biktima ng inyong pagbabalik. Tuot. 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 Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi lang kami ang nagmamasid. May iba pang nakakaalam sa aming bawat galaw. At ang pinakakinatatakutan ko ay nagkatotoo na ginagamit nila si Sikat bilang panangga. Ang katahimikan sa loob ng aking mansyon ay mas malakas pa sa dagundong ng kanyon. Mag-isa ako. Pinaalis ko ang lahat ng katulong at gwardiya sa palapag na ito dahil hindi ko na matiis ang kanilang mga tingin. Mga tinging tila nagtatanong kung bakit ang isang matikas na koronel ay nanginginig sa harap ng sarili niyang anino. Nilagok ko ang pang-5 baso ng whiskey, mainit, matapang, pero hindi nito kayang patayin ang lamig na nanunuot sa aking mga buto. Tatay, bakit po? Napatayo ako ng bigla. Nabitawan ko ang baso na nabasag sa mamahaling sahig. Sino yan? Sigaw ko sa dilim ng sala. Walang sumagot. Ang tanging narinig ko ay ang huni ng aircon at ang mahinang pagpatak ng ulan sa labas. Pero sigurado ako, narinig ko ang boses ni Sikat. Ang maliit na boses na yon na matagal ko nang ibinaon sa ilalim ng rumaragasang sapa ng baryo malalim. Lasing ka lang, Lakan. Pagod ka lang. Bulong ko sa sarili ko habang hinahawakan ang aking sumasakit na sentido. Simula nang lumitaw si Doña Dalisay Marilag, ang buhay ko ay naging isang buhay na impyerno. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mukha ni Hiraya. Hindi ang mukha ng Donya, kundi ang mukha ng Hirayang basang-basa, putikan, at nanunumbat ang mga mata. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa aking silid. Ngunit nang dumaan ako sa hallway, napatigil ako. Sa makinis na sahig, may mga bakas ng paa.
basang bakas ng paa, maliliit na hakbang, tila galing sa isang batang kakalabas lang sa tubig. Hindi ito totoo. Hindi ito maaari. Bulyaw ko. Kinuha ko ang aking baril mula sa holster at ikinasa ito. Lumabas ka. Kung sino ka man, papatayin kita. Biglang bumukas ang telebisyon sa sala. Wala itong palabas. Puro static lamang. Ang nakakarinding tunog ng puting ingay. Ngunit sa gitna ng static, unti-unting nabuo ang isang imahe. Isang video. Malabo. Madilim. Pero kitang-kita ang isang babaeng nakatali. Humihingi ng awa habang itinutulak sa tubig. Patayin mo yan, patayin mo. Sigaw ko habang binabaril ang screen ng TV. Bang, bang. Nabasag ang screen, ngunit ang tunog ng agos ng tubig ay hindi nawala. Sa katunayan, tila lalo itong lumakas. Nanggagaling ito sa mga speaker sa bawat sulok ng bahay. Ang tunog ng ulan, ang tunog ng yak ng bata, at ang malakas na pintig ng puso. Lakan. Isang boses ng babae ang bumulong sa mismong likuran ng aking tainga. Isang boses na kabisadong-kabisado ko. Ang boses ni Hiraya. Mabilis akong lumingon. Winasiwas ang aking baril. Pero wala akong nakita, kundi ang sarili kong refleksyon sa malaking salamin ng hallway. Ngunit sa salamin, hindi ang mukha ko ang nakita ko. Nakita ko ang sarili kong nakatayo sa gitna ng sapa, hawak ang isang lubid. At ang aking mga mata ay walang kasing itim. Hindi ko na kaya. Mabilis akong bumaba ng hagdan. Hindi na inalintana ang ulan. Sumakay ako sa aking kotse at humarurot paalis. Kailangan kong makasiguro. Kailangan kong makita ang katotohanan. Kung buhay sila, kailangan ko silang tapusin ng tuluyan. Kung multo sila, kailangan kong harapin ang aking kinatatakutan. Nagmaneho ako patungo sa baryo malalim. Ang kalsada ay madulas at madilim. Tila hinihila ako pabalik sa nakaraan. Ang bawat kidlat ay tila isang flash ng kamera na kumukuha ng aking mga kasalanan. Pagdating ko sa gilid ng mambog, ang sapa kung saan ko sila itinapon, huminto ako. Ang tubig ay muling rumaragasa dahil sa ulan. Gaya ng gabing iyon 5 taon na ang nakalilipas. Bumaba ako ng kotse, basang-basa ng ulan. Ang aking uniforme ay bumigat. Tila ba ang lahat ng putik ng mundong ito ay nakadikit na sa akin. Naglakad ako patungo sa lumang tulay, ang lugar kung saan ko huling narinig ang sigaw ni Hiraya. Hiraya! Sikat! Alam kong narito kayo! Sigaw ko sa gitna ng bagyo. Lumabas kayo! Huwag niyo akong paglaruan! Ako si Coronel Lakan Katigbak. Hindi ako natatakot sa inyo. Ngunit ang tanging isinagot sa akin ay ang malakas na kulog. Lumingon ako sa direksyon ng sementeryo na nasa itaas lamang ng pampang. Isang maliit na sementeryo ng baryo na madalas ay walang tao. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, may nakita akong isang anino, isang babae, nakasuot ng puting damit na dahan-dahang hinahampas ng hangin. Nakatayo siya ng tuwid, nakaharap sa direksyon ng tubig. Dahan-dahan akong lumapit. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa baril. Sino ka? Donya Dalisay, ikaw ba yan? Nang lumingon ang babae, muntik nang tumigil ang pagtibok ng aking puso. Ang kanyang mukha ay hindi ang maayos at eleganteng mukha ng Donya. Ito ay ang mukha ni Hiraya, maputla, may mga sugat, at ang kanyang mga mata ay walang ibang laman, kundi ang matinding pighati. Lakan, tawag niya. Ang kanyang boses ay tila huni ng hangin. Bakit mo kami iniwan? Hindi, patay ka na. Pinatay kita. Sigaw ko. Sabay itinaas ang aking baril at binaril siya. Bang! Ngunit ang bala ay tila dumaan lamang sa hangin. Ang babae ay hindi gumalaw. Sa halip dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman ko ang paglamig ng paligid. Ang tubig ay hindi nakakalimot. Lakan. Bulong niya. Napaatras ako hanggang sa mabitawan ko ang aking baril.
Nadulas ako sa putikan at napaupo. Sa puntong yon, wala na ang matapang na koronel. Ang natira na lamang ay isang lalaking duwag, nilalamon ng sariling konsensya at kabaluan. Patawad! Hiraya, patawad! Sigaw ko habang tinatakpan ang aking mukha. Nang muli kong idilat ang aking mga mata, wala na ang babae, wala na ang anino, tanging ang malakas na ulan at ang rumaragasang tubig na lamang ang nasa harap ko. Ngunit sa putikan kung saan nakatayo ang babae kanina, may isang bagay na kumikinang. Gumapang ako patungo roon at dinampot ang bagay. Ito ay ang maliit na pulseras ni Sikat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito plastic. Ito ay gawa sa purong ginto at may nakaukit na isang pangalan, Doña Dalisay Marilag. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking rest house dito sa itaas ng bundok ng Sansinag. Ang fog ay makapal. Bumabalot sa paligid, tila isang puting kumot na nagtatago ng mga lihim. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit sa loob ng dibdib ko, may isang apoy na matagal ko nang inaalagaan. Isang apoy na sa gabing ito ay tuluyan ng tutupok sa huling bakas ng dangal ni Lakan Katigbak. Naririnig ko ang ugong ng makina ng sasakyan na paakyat sa zigzag na daan. Dumating na ang aking biktima. Inayos ko ang aking suot na kulay lila na robe, nayari sa mamahaling seda. Sa mesa sa aking harap, nakalatag ang mga papeles ng Sansinag Heights at isang ballpen na gawa sa ginto. Ngunit sa ilalim ng mga papeles na yon, nakatago ang isang recorder at ang katotohanang matagal nang naghihintay na isigaw sa buong mundo. Bumukas ang pinto ng sala. Pumasok si Lakan. Basang-basa pa rin ang kanyang sapatos mula sa ulan sa ibaba. At ang kanyang mga mata ay tila sa isang taong hindi nakatulog ng isang buong linggo. Halos hindi siya makatayo ng diretsyo. Ang takot na itinanim ko sa kanya sa baryo malalim ay namunga na ng matinding paranoia. Doña Dalisay, ang kanyang boses ay nanginginig. Nandito na ako. Ang kontrata. Kailangan ko na ang pondo. Sabi mo, pipirmahan na natin ngayong gabi. Lumingon ako sa kanya ng dahan-dahan. Ngumiti ako, ngunit hindi ito ang nangiti ng isang business partner. Ito ang nangiti ng isang mangangis na nakita ng nahulog sa bitag ang kanyang huling-huli. Maupo ka, Koronel. Malumanay kong sabi. Uminom ka muna. Mukhang kailangan mo ng pampakalma. Masyado kang balisa. Inabutan ko siya ng isang baso ng matapang na scotch. Tinanggap niya ito nang nanginginig ang mga kamay at nilagok sa isang tungga. Salamat, anya, sabay punas ng bibig. Marami lang akong iniisip. Ang gabi ay masyadong mapaglaro. Ganoon ba? O baka naman ang nakaraan, ang sadyang mapaglaro, Lakan? Napatigil si Lakan. Ang pagtawag ko sa kanya sa kanyang unang pangalan ng walang titulo ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang pandama. Tumingin siya sa akin ng may halong pagdududa at kilabot. Anong sabi mo? Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. Binitawan ko ang aking baso sa lamesa. Ang bawat hakbang ko ay tila tunog ng orasan na nagbibilang ng kanyang huling sandali bilang isang malayang tao. Sabi ko, pagod na akong magsuot ng maskara, Lakan. Pagod na akong maging si Doña Dalisay sa harap ng isang mamamatay taong tulad mo. Doña, hindi ko maintindihan. Talaga? Hindi mo ba kilala ang boses na ito? Hinawakan ko ang aking leeg. Pilit kong ibinalik ang tono ng pananalita ng isang hiraya. Ang malumanay, mapagmahal, at submisibong asawa na pinagtaksilan niya. Hindi mo ba natatandaan ang boses na nagmakaawa sa iyo sa gitna ng baha? Ang boses na tumatawag sa pangalan mo habang itinatalon mo kami sa kamatayan. Nabitawan ni Lakan ang kanyang baso. Ang kristal ay nagkadurog-durog sa sahig, gaya ng kanyang pagkatao sa sandaling iyon. Napaatras siya hanggang sa sumandal siya sa pader. Hey, Hiraya? Hindi maaari. Patay ka na. Pinanood kitang lumubog.
Pinanood ko ang sapa na lamunin ka. Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Gusto mo sanang mangyari iyon, di ba? Lumapit ako sa kanya. Ang mukha ko ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Pero nakalimutan mo, Lakan. Ang tubig ay naglilinis, hindi lang pumapatay. Ang agos na akala mo ay tatapos sa akin, ang siya ring nagdala sa akin patungo sa aking pagbabago. 5 taon, Lakan. 5 taon akong nabuhay sa impyerno para lang makarating sa gabing ito. Ikaw. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Ang pagbagsak ni Liab. Ang mga multo sa bahay ko. Ang mga mensahe. Ako ang lahat ng iyon. Matigas kong sabi. Gusto kong maranasan mo ang mawalan ng katinuan. Gusto kong maranasan mo ang pakiramdam na tinitignan ka ng lahat bilang isang basura. At ngayon, Lakan, oras na para sa huling hininga ng iyong karera. Biglang nagbago ang mukha ni Lakan. Ang takot ay napalitan ng isang desperadong galit. Ang halimaw na pumatay sa amin noong gabing iyon ay muling lumabas. Kung nagawa kitang patayin noon, magagawa ko itong muli. Sigaw niya. Mabilis niyang binunot ang kanyang service pistol mula sa kanyang holster. Ikinasa niya ito at itinutok ng diretso sa aking noo. Ang dulo ng baril ay nanginginig, pero ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasang pumatay. Hindi ka dapat bumalik, Hiraya. Dapat ay nanatili ka na lang sa ilalim ng tubig. Hindi ako gumalaw. Hindi ako kumurap. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, puno ng panunubos at pait. Gawin mo, Lakan. Hamon ko sa kanya. Tapusin mo ang sinimulan mo. Ipakita mo sa buong mundo kung anong klaseng bayani ang koronel ng Sansinag. Papatayin kita. Isasama kita sa impyerno. Ungol niya. At pinisil niya ang gatilyo. Click! Walang putok na narinig. Muling pinisil ni Lakan ang gatilyo ng paulit-ulit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at desperasyon. Click! 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 Isang malakas na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawang puno ng pait at tagumpay. Akala mo ba ay hahayaan kitang pumasok sa pamamahay ko nang may dalang bala, Lakan? Kinuha ko ang isang maliit na magazine ng baril mula sa aking bulsa at ipinakita sa kanya. Ang tauhan ko, si Alon, pinalitan na niya ang baril mo kanina pa habang balisa ka sa ballroom. Ang hawak mo ay isang mamahaling piraso ng bakal na walang silbi. Gaya mo. Nabitawan ni Lakan ang baril. Napaluhod siya sa sahig, humihingal, habang ang kanyang buong mundo ay tuluyan ng gumuho. Nasaan? Nasaan ang anak ko? Bulong niya. Ang boses ay halos wala na. Kung buhay ka, nasaan si Sikat? Ang tanong na yon ay tila isang saksak sa aking puso. Ngunit bago ako makasagot, bumukas ang malaking pintuan ng rest house. Pumasok si Alon Agusan at sa likod niya may kasunod siyang isang matandang babae na may hawak na isang lumang kwintas. Ang katotohanan tungkol sa iyong anak, Lakan, sabi ni Alon, ay isang lihim na hindi mo matatanggap. Ang amoy ng luma at maamag na bodega ang gumising sa aking ulirat. Masakit ang aking buong katawan, lalo na ang aking braso na tila napilay noong gabing iyon sa gitna ng ulan. Pinilit kong imulat ang aking mga mata at tumambad sa akin ang madilim na paligid. Saan ako naroroon? Ang huling natatandaan ko ay ang paghupa ng aking malay sa kalsada at ang isang misteryosong lalaking bumuhat sa akin. Ngunit nang tignan ko ang paligid, wala ang lalaking yon. Sa halip, isang maliit na transistor radio sa sulok ang tumutunog, naghahatid ng balita na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Patuloy pa ring pinaghahanap ng mga awtoridad si Liab Sanghaya, ang dating fiancé ni Coronel Lakan Katigbak, matapos siyang iugnay sa ilang serye ng pagnanakaw at panloloko sa mga elite ng Sansinag. Samantala,
Itinatanggi ng kampo ng koronel ang anumang kinalaman sa mga gawain ng babae. Natawa ako ng mapait. Lakan, ang bilis mo talagang maghugas ng kamay. Hindi lang niya ako hiniwalayan, ginawa pa niya akong kriminal sa harap ng publiko upang mapangalagaan ang sarili niyang pangalan. Ngunit alam ko ang ugali ni Lakan. Hindi sapat sa kanya ang sirain ako. Kailangang mamatay ako. Dahil ako ang tanging saksi sa lahat ng dumi niya, mula sa pangungurakot sa pondo ng militar hanggang sa nangyari sa Baryo Malalim. Biglang may narinig akong kaluskos sa labas. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa tuyong dahon. Pagkatapos, ang pamilyar na boses ng isa sa mga tauhan ni Lakan. Siguraduhin ninyong hindi siya makakalabas ng buhay sa lugar na ito. Ang utos ni Koronel, gawin itong mukhang pagpapakamatay dahil sa hiya. Nanlamig ang aking buong katawan. Narito na sila. Hindi na ako pwedeng magtago. Kung mananatili ako rito, katapusan ko na. Pero saan ako pupunta? Sino ang tutulong sa isang babaeng itinakwil na ng lahat? Sa gitna ng aking desperasyon, isang muka ang pumasok sa aking isipan. Isang muka na kinamumuhian ko, pero siya ring tanging may kapangyarihang tapatan si Lakan. Si Doña Dalisay, o mas tamang sabihing si Hiraya. Kinuha ko ang aking bag na swerte namang nasa tabi ko lang. Sa loob nito, nakatago sa isang lihim na bulsa ay ang isang USB drive. Ito ang aking insurance policy. Ang lahat ng transaksyon ni Lakan, ang mga listahan ng mga opisyal na binabayaran niya, at ang mga ebidensya ng kanyang mga ilegal na operasyon. Dahan-dahan akong gumapang patungo sa maliit na bintana sa likod ng bodega. Pinilit kong lumabas kahit na kumikirot ang aking mga sugat. Takbo. Iyan lang ang nasa isip ko. Takbo para sa aking buhay. Makalipas ang ilang oras ng pagtatago sa mga eskinita, nakarating ako sa harap ng gate ng mansyon ni Doña Dalisay. Hingal na hingal ako, putikan at halos hindi na makatayo. Pakiusap. Sabihin niyo kay Doña Dalisay, si Liab ito. Pagsusumamo ko sa intercom, sabihin niyo sa kanya, hawak ko ang ikakabagsak ni Lakan. Bumukas ang malaking gate. Inasahan kong itataboy ako ng mga guwardiya. Pero sa halip, dinala nila ako sa loob ng isang malawak na hardin. Doon, sa ilalim ng isang gazebo, nakaupo si Hiraya. Nakasuot siya ng puting silk na damit, mukhang kalmado at napaka-elegante. Isang malaking kontras sa aking hitsura na tila isang basahan. Anong ginagawa mo rito, Liab? Malamig niyang tanong. Hindi man lang binababa ang kanyang tasa ng tsa. Hindi ba't sabi ko sa'yo, magkikita na lang tayo sa impyerno? Hiraya, pakiusap. Lumuhod ako sa kanyang harap. Ang lahat ng aking yabang ay wala na. Pinapatay ako ni Lakan. Hinahabol ako ng mga tauhan niya. Ikaw na lang ang pwedeng tumulong sa akin. Bakit ko gagawin yon? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakalimutan mo na ba ang gabing iyon sa Baryo Malalim? Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako pinanood na itapon sa sapa kasama ang anak ko? Alam ko, nagkamali ako. Nasilaw ako sa yaman at kapangyarihan ni Lakan. Sigaw ko habang umiiyak. Pero tignan mo ako ngayon, Hiraya. Wala na ako. Kinuha na niya ang lahat sa akin. At gagawin din niya iyan sa iyo kapag nalaman niyang buhay ka. Alam na niya, Liab. Nagkausap na kami. Sagot ni Hiraya. Nagulat ako. Kung alam na ni Lakan, bakit hindi pa siya kumikilos? Narito ang kailangan mo. Inabot ko sa kanya ang USB drive. Lahat ng dumi ni Lakan ay narito. Ang mga bank accounts niya sa abroad. Ang mga pangalan ng mga smuggler na kausap niya. Lahat. Kapag inilabas mo ito, hindi lang siya matatanggal sa pwesto, mabubulok siya sa kulungan habang buhay. Tinitigan ni Hiraya ang USB drive. Inabot ito ni Alon na nakatayo sa kanyang likuran. Ito ang magsisilbing kapalit ng buhay ko, Hiraya. Sabi ko, itago mo ako. Protektahan mo ako hanggang sa mabilanggo siya. Iyan lang ang hinihingi ko.
Tumingala si Hiraya sa langit. Ang kanyang muka ay tila isang blangkong papel. Hustisya o higanti? Iyan ang tanong na palaging naglalaro sa isip ko. Kung tutulungan kita, para na rin akong nagpatawad sa isang demonyong tulad mo. Biglang may narinig kaming mga sirena sa labas ng mansyon. At kasunod nito, ang tunog ng mga baril na pilit na binubuksan ng gate. Nandyan na sila! Sigaw ko sa takot. Hiraya, pakiusap. Huwag mo akong hayaang mamatay. Tumayo si Hiraya. Tiningnan niya ako ng may matinding pait. Ang mamatay ay masyadong madali para sa iyo, Liab. Gusto kong makita mong magbayad sa harap ng batas. Bumaling siya kay Alon. Alon, ilabas mo siya sa likod. Dalhin mo siya sa ligtas na lugar. Pero siguraduhin mong hindi siya makakatakas. Masusunod, Donya, sagot ni Alon. Habang hinahila ako ni Alon paalis, lumingon ako kay Hiraya. Nakatayo lang siya roon, matikas at walang takot, habang ang mga tauhan ni Lakan ay unti-unti nang nakakapasok sa kanyang compound. Hiraya! Tawag ko. Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo pa ako iniligtas? Hindi siya sumagot. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ito galit. Hindi rin ito awa. Ito ay ang katahimikan ng isang taong tapos na ang laban sa kanyang sarili. Narito na naman ako. Ang amoy ng basang lupa, ang tunog ng rumaragasang tubig sa mambog, at ang dilim na tila walang katapusan. 5 taon ang nakalipas mula nang huling tumapak ang aking mga paa sa putikang ito ng baryo malalim. Noon, ako ang biktima, duguan, nakatali at nagmamakaawa. Ngayon, ako ang hukom. Sa harap ko, nakatayo si Lakan. Wala na ang matikas na uniforme, wala na ang kislap ng mga medalya. Ang tanging natira ay isang lalaking basang-basa ng ulan. Nanginginig ang mga kamay, habang pilit na itinututok sa akin ang baril na alam naman naming dalawa na wala ng laman. Bakit dito, Hiraya? Ungol niya. Ang boses niya ay humahalo sa iyak ng langit. Bakit kailangang dito pa tayo magtapos? Dahil dito mo pinatay ang pangarap ko, Lakan. Diretsong sagot ko. Lumalakad ako nang dahan-dahan patungo sa kanya. Hindi ako natatakot. Ang bawat hakbang ko sa putikan ay tila pagbawi sa bawat sandali ng pighati na ibinigay niya sa akin. Dito mo itinapon ang kaisa-isang taong nagmahal sa iyo ng totoo. Gusto kong makita mo ang sapa. Gusto kong amuin mo ang kamatayang ikaw mismo ang nag-imbento. Hindi ko ginusto iyon, sigaw niya, isang desperadong pagtatangka na linisin ang kanyang sarili. Si Liab ang nagtulak sa akin. Sabi niya, tatalikuran ako ng militar. Sabi niya, sisirain mo ang karir ko. At naniwala ka? Tumawa ako ng mapait. Pinili mo ang ambisyon kaysa sa amin ni Sikat. Pinili mo ang kapangyarihan kaysa sa sarili mong dugo. Patawarin mo ako, Hiraya. Napaluhod siya sa putikan. Ang kanyang baril ay tuluyan ng nahulog sa sapa. Patawad. Ititigil ko na ang lahat. Aalis na ako sa Sansinag. Hahayaan na kita. Huli na ang lahat para sa kapatawaran, Lakan. Sabi ko habang kinukuha ang aking cellphone mula sa bulsa. Tumingin ka sa paligid mo. Biglang nagliwanag ang paligid. Ang mga headlight ng ilang mga sasakyan na nakatago sa likod ng mga puno ay sabay-sabay na bumukas. Mula sa kadiliman, lumitaw ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation kasama ang mga reporter mula sa malalaking istasyon ng balita. At ang pinakaimportante, nakatayo si Alon sa gitna nila. May hawak na isang tablet. Lahat ng sinabi mo, Lakan, lahat ng pag-amin mo simula nang pumasok tayo sa baryong ito ay live na napapanood sa buong bansa. Malamig na paliwanag ni Alon. Ang livestream na ito ang huling kuko sa iyong kabaong. Nanlaki ang mga mata ni Lakan. Tumingin siya sa mga kamera, pagkatapos ay muli sa akin. Ang kanyang mukha ay naging parang isang maskara ng kabaliwan. Ang dangal na pilit niyang iningatan
ay tuluyan ng naglaho sa harap ng milyon-milyong tao. Hindi, hindi maaari ito, bulong niya. Ngayon, Lakan, bago ka nila dalhin sa kulungan, may isang bagay pa akong gustong ipakita sa'yo, sabi ko. Itinuro ko ang kabilang pampang ng sapa. Sa gitna ng hamog at ulan, isang maliit na anino ang lumitaw. Isang batang lalaki, may suot na asul na sando. Katulad ng suot ni Sikat noong gabing iyon. Nakatayo lang ang bata, tila isang estatwa, habang dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay upang kumaway. Sikat! Napatayo si Lakan. Ang kanyang boses ay pununo ng hindi mapaliwanag na pag-asa. Sikat! Buhay ka, anak ko! Akma siyang tatakbo patungo sa tubig upang tawirin ang sapa. Ngunit mabilis siyang hinawakan ng mga awtoridad. Anak ko! Hiraya! Buhay siya! Patawarin mo ako! Babawi ako sa inyo! Sigaw ni Lakan, habang ang mga luha niya ay humahalo sa maruming tubig ng ulan. Tinitigan ko siya nang may matinding pait. Tignan mo siyang mabuti, Lakan. Tignan mo ang mga mata ng batang iyan. Napatigil si Lakan nang makalapit ang bata sa gilid ng pampang, sapat na upang maaninag ang mukha nito sa ilalim ng ilaw ng mga sasakyan. Ang bata ay hindi si Sikat. Ang mukha nito ay ibang-iba. Isa lamang itong bata na kamukha ng aking anak sa malayo. Sino siya? Nasaan si Sikat? Tanong ni Lakan. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang batang yan ay isang ulila na kinupkop ni Nanay Ginhawa. Sagot ko, ang bawat salita ay tila isang hatol. Ginamit ko siya para ipakita sa iyo ang multo ng iyong kasalanan. Si Sikat, wala na siya, Lakan. Pinatay mo siya 5 taon na ang nakalipas. Kahit anong gawin mo, kahit gaano ka pa lumuhod, hindi mo na maibabalik ang batang kinitil mo ang buhay. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpatahimik sa buong paligid. Ang tanging narinig na lamang ay ang hagulgol ni Lakan, isang hagulgol na hindi na para sa kapatawaran, kundi para sa sarili niyang katinuan na tuluyan ng bumitaw. Sikat! Sikat! Galing sa kanyang lalamunan ang isang tunog na tila sa isang hayop na nasasaktan. Nagsimula siyang magmura, tumawa, at umiyak ng sabay-sabay. Nagsimula siyang maghukay sa putikan gamit ang kanyang mga kuko. Tila ba hinahanap ang katawan ng anak sa ilalim ng lupa. Wala na siyang katinuan, bulong ni Alon sa tabi ko. Pinanood ko silang isakay si Lakan sa sasakyan ng pulis. Ang lalaking akala ko ay hinding-hindi ko matatalo, ngayon ay mukhang isang basahan na itinapon sa tabi ng kalsada. Ngunit bakit hindi ko maramdaman ang saya? Bakit sa kabila ng aking tagumpay, nararamdaman ko pa rin ang bigat sa aking dibdib? Marahil dahil sa dulo ng paghihiganti, walang tunay na nananalo. Ang katarungan ay nakamit ko na, pero ang katahimikan ng aking puso ay tila malayo pa. Hinarap ko ang rumaragasang sapa. Sikat, anak, nakuha na natin ang hustisya. Pwede ka na sigurong magpahinga. Ang amoy ng antiseptic at ang nakabubulag na puti ng mga pader ang bumubuo sa bagong mundo ni Lakan. Wala na ang kanyang rangya. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Sa loob ng pasilidad na ito, para sa mga bilanggong may sakit sa isip, siya ay hindi na ang kinatatakutang koronel. Siya ay isa na lamang numero, isang aninong naliligaw sa sarili niyang alaala. Nakatitig si Lakan sa kanyang mga palad, kahit gaano karaming beses niyang kuskusin ang mga ito gamit ang matapang na sabon. Tila naroon pa rin ang malapot na putik ng baryo malalim. Para sa kanya, ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay tunog ng baha. Ang bawat ihip ng aircon ay iyak ng isang bata. Bakit hindi mawala? Bakit hindi kayo mawala? Bulong ni Lakan habang ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, puno ng mga ugat na pula dahil sa puyat. Bumukas ang bakal na pinto. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida, malinis, mabango, at may dalang katahimikan
na tila hindi nababagay sa magulong isip ni Lakan. Dahan-dahang tumingala si Lakan. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Hey Hiraya, narito ka na ba para kunin ako?" Tumayo si Hiraya, ilang metro ang layo sa kanya. Tiningnan niya ang lalaking naging sentro ng kanyang hapis at galit. Sa loob ng 5 taon, pinangarap niyang makita si Lakan na nagdurusa, gumagapang, at nawawala sa sarili. Ngayong narito na sa harap niya ang katuparan ng kanyang hiling, isang kakaibang pakiramdam ang lumukob sa kanya. Hindi ito tuwa, hindi rin ito awa. Ito ay ang pakiramdam ng isang taong sa wakas ay nakawala na sa isang mabigat na tanikala. "Hindi kita susunduin, Lakan," malumanay na sabi ni Hiraya. "Naparito ako para tapusin ang lahat. Patawad." "Hiraya, patawad." Simula na namang magmura at umiyak si Lakan. Ang kanyang katawan ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Hiraya. Ang sapa, ang tubig, kinuha niya si Sikat. "Hindi ko sinasadya." "Alam ko ang lahat, Lakan," sabi ni Hiraya habang inilalapag sa maliit na lamesa ang pulseras ni Sikat, ang gintong pulseras na ginamit niya upang takutin ang asawa. "Nalaman ko na rin ang tungkol kay Liab. Nasa kabilang selda siya, naghihintay ng kanyang hatol. Sinisi niya ang lahat sa iyo at sinisi mo ang lahat sa kanya. Pero sa dulo, kayong dalawa ang arkitekto ng sarili ninyong impyerno." Tumitig si Lakan sa pulseras. Sa isang sandali, tila bumalik ang kislap ng katinuan sa kanyang mga mata. "Buhay ba siya? Hiraya, sabihin mo sa akin, buhay ba ang anak ko?" Huminto ang mundo ni Hiraya sa tanong na yon. Naalala niya ang ibinulong ni Nanay Ginhawa sa Pampang, ang posibilidad na buhay si Sikat at nasa kamay ng ibang tao. Isang bahagi ng kanyang puso ang gustong isigaw kay Lakan na hindi siya magtatagumpay sa pagpatay sa kanilang anak. Ngunit tiningnan niya ang wasak na pagkatao ng asawa. "Para sa iyo, Lakan, patay na si Sikat," matigas na sabi ni Hiraya. "Dahil sa sandaling itinapon mo kami sa tubig, pinatay mo na ang karapatan mong maging ama. Mabuhay ka man o mamatay sa loob ng seldang ito, ang alaala ng batang pinagtaksilan mo ang siyang magiging huli mong kasama." Napaatras si Lakan, humahagulgol habang yakap ang sarili. "Sikat! Sikat!" Tumalikod na si Hiraya. Hindi na siya lumingon pa sa huling pagkakataon. Habang naglalakad siya sa mahabang hallway ng pasilidad, bawat hakbang niya ay tila nagpapagaan sa kanyang dibdib. Ang bawat pinto na kanyang dinadaanan ay tila nagsasara sa isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng dugo at luha. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ni Alon Agusan. Nakasandal ito sa kanyang sasakyan, hinihintay ang kanyang pagbabalik. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Hiraya, nagbibigay ng init na matagal na niyang hindi nararamdaman. "Tapos na ba?" tanong ni Alon. "Tapos na ang paghihiganti, Alon," sagot ni Hiraya. "Iniwan ko na sa loob ang lahat ng galit ko. Hindi na ako si Doña Dalisay na uhaw sa dusa ng iba. Gusto ko nang bumalik sa pagiging Hiraya." "At ang tungkol sa sinabi ni Nanay Ginhawa?" Seryosong tanong ni Alon. Huminga ng malalim si Hiraya. "Iyon ang simula ng aking bagong paglalakbay. Hindi na ito tungkol sa paninira ng buhay, kundi sa pagbubuo ng akin. Hahanapin ko si Sikat. Hahanapin ko ang aking anak. Saan man siya dinala ng tadhana." Ngumiti si Alon at binuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. "Tutulungan kita. Hindi ka na mag-iisa sa susunod na kabanata." Habang umaandar ang sasakyan palayo sa pasilidad, tiningnan ni Hiraya ang kanyang sarili sa side mirror. Ang mga mata niya ay wala na ang talim ng puot. Ang nandoon na lamang ay ang malinaw na refleksyon ng isang babaeng dumaan sa bagyo. Nalunod sa pighati, ngunit natutong lumangoy patungo sa liwanag. Sa loob ng kanyang selda, naiwang nakatitig si Lakan sa gintong pulseras. Sa kanyang paningin, ang ginto ay unti-unting nagiging tubig, hanggang sa bumaha sa loob ng kanyang silid. At sa gitna ng baha, nakita niya ang isang maliit na bata na tumatalikod sa kanya.
lumalakad palayo, patungo sa isang pinto na hinding-hindi na niya mabubuksan. Patawad. Ang huling bulong ni Lakan bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang katinuan. Ang bawat dapit hapon ay may pangako ng isang bagong umaga. Ngunit para kay Hiraya, ang umagang ito ay hindi katulad ng iba. Wala na ang mabigat na kadena ng galit na nakagapos sa kanyang puso sa loob ng 5 taon. Habang hinihintay niya ang pagsikat ng araw sa dalampasigan ng sansinag, nararamdaman niya ang banayad na dampi ng hangin, isang hininga ng kalayaan na akala niya ay hinding-hindi na niya malalasap muli. Sa tabi niya, nakatayo si Alon. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang presensya nito ay sapat na upang pakalmahin ang anumang natitirang takot sa kanyang dibdib. Hawak ni Hiraya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri niya ay nanginginig pa rin habang inaalala ang boses ng bata sa kabilang linya kagabi. "Sigurado ka ba, Alon?" Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa na may halong kaba. Paano kung nagkakamali lang tayo? Ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa ampunan sa labas ng lungsod, Hiraya. Sagot ni Alon habang nakatingin sa malayo. Si Nanay Ginhawa ay hindi nagsisinungaling. Ang taong kumuha kay Sikat noon ay hindi si Lakan, kundi isang matandang opisyal na may utang na loob sa pamilya mo. Itinago niya ang bata upang iligtas ito mula sa puot ni Lakan at Liab. Naglakad sila patungo sa sasakyan. Ang biyahe patungo sa bahay ng Pag-asa ay tila pinakamahabang oras sa buhay ni Hiraya. Sa bawat kilometrong nadadaanan, bumabalik ang mga alaala ng bawat luhang dumanak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pait, kundi luha ng paghahanda. Pagdating sa ampunan, sinalubong sila ng isang madre. Sa malayo, sa ilalim ng isang puno ng mangga, may isang batang lalaki na nakaupo, abala sa pagguhit sa isang pirasong papel. Ang bata ay may suot na asul na t-shirt. Tumigil ang mundo ni Hiraya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila sumisigaw ng isang pangalan. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga paa ay tila lumulutang sa hangin. Nang marinig ng bata ang kanyang mga hakbang, tumingala ito ang mga mata. Ang mga mata ni Sikat, ang parehong mga mata na huli niyang nakita sa gitna ng rumaragasang sapa. "Nanay," bulong ng bata. Ang kanyang tinig ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Hindi na nakapagsalita si Hiraya. Napaluhod siya sa damuhan at niyakap ng napakahigpit ang kanyang anak. Humagulgol siya. Isang iyak na naglalabas ng lahat ng sakit, lahat ng pangungulila, at lahat ng hirap na pinagdaanan niya bilang Doña Dalisay. Sa mga bisig ng kanyang anak, muli siyang naging Hiraya, muli siyang naging buo. "Narito na si Nanay, anak. Hindi ka na muling mawawala." Hikbi niya habang hinahalikan ang noo ng bata. "Patawarin mo ako kung natagalan ako." Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ni Alon nang may ngiti sa kanyang mga labi. Alam niya na ang misyon niya na muling buuin ang babaeng mahal niya ay natapos na. Lumipas ang ilang buwan. Ang pangalang Doña Dalisay Marilag ay nanatili sa mga balita, ngunit hindi na bilang isang misteryosong bilyonaryo na mapaghiganti. Itinatag ni Hiraya ang Sikat ng Umaga Foundation, isang institusyon na naglalayong tumulong sa mga batang biktima ng karahasan at mga inang inabuso. Ginamit niya ang bawat sentimo ng kayamanang nakuha niya upang magbigay ng liwanag sa iba. Si Lakan Katigbak ay nanatili sa loob ng pasilidad, tuluyan nang nawala sa realidad, habang buhay na nakakulong sa isang sapa ng sarili niyang alaala. Si Liab naman ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanyang kagandahan ay unti-unting kumupas sa loob ng malamig na rehas kung saan ang tanging kasama niya ay ang pagsisisi. Isang hapon, habang naglalakad sina Hiraya, Sikat at Alon sa isang malawak na hardin ng kanilang bagong tahanan,
Tumigil si Hiraya at tumingin sa dalawa. "Salamat, Alon," sabi niya. "Dinala mo ako pabalik sa buhay." Hinawakan ni Alon ang kamay ni Hiraya. "Ikaw ang nagligtas sa sarili mo, Hiraya. Pinili mong hindi maging halimaw sa kabila ng lahat. Iyon ang tunay na tagumpay." Tumingala si Hiraya sa langit. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa buong paligid. Ang sapa ng Baryo Malalim ay malayo na sa kanyang isipan. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang tawa ni Sikat habang naglalaro sa damuhan. Natutunan ni Hiraya na ang paghihiganti ay maaring makasira ng kaaway, ngunit ang pagpapatawad at pagmamahal lamang ang tunay na makakagamot sa sugat ng kaluluwa. Ang kanyang paglalakbay mula sa putikan patungo sa liwanag ay tapos na. Ngayon, handa na siyang sumulat ng isang bagong kwento. Isang kwentong wala ng ulan, kundi puro sikat ng araw. Dito na po nagtatapos ang ating kwento ng pag-ibig, pagtataksil at muling pag-asa. Maraming salamat sa inyong pagsama sa paglalakbay ni Hiraya mula sa kadiliman ng Baryo Malalim patungo sa liwanag ng kanyang bagong simula. Ang aral na mapupulot natin sa kwentong ito ay simple lang. Ang galit ay maaaring maging gasolina ng ating pagkilos, ngunit ang pag-ibig at pagpapatawad lamang ang tunay na magdadala sa atin sa kapayapaan. Ang hustisya ay hindi laging matatagpuan sa pananakit sa iba, kundi sa pagbuo muli ng ating sariling dangal. Sana ay naging inspirasyon sa inyo ang katatagan ni Hiraya. Kayo po, ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa kalagayan niya? I-comment niyo po ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil gusto naming malaman ang inyong pananaw. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, ito ang inyong storyteller. Laging nagpapaalala na pagkatapos ng pinakamalakas na baha, laging may sikat ng araw na naghihintay.